Sa mga hindi po nakakaalam, no, kahit na nasa may baba ng West standings tong Dallas Mavericks, sila pa rin po ang isa sa mga the best sa depensa ngayong season. Ranking bilang pang-anim po overall kung defensive rating ang pag-uusapan. And ginagawa nila yan kahit na half of the time ay injured po si Davis. Kaya rin impressive na nagawa po ni AR umiscore ng 38 points kontra sa kanila at mukha siyang poised na poised talaga in doing so. Pag-uusapan natin ang mga puntos niya pero may iba tayong i-point out this game mga idol. Ang na-impress ako rito kay AR talaga ay yung parang mentality niya this game na attack mode lang ng attack mode, lalo na nung second half. And itong si Klay, hindi naman to trash defender. Nung kapanahunan niya ay lagi rin niyang tinatao yung best players ng kalaban eh. Pero dito parang nanlalaki pa ang mata ni AR kapag si Klay ang katapat. Well, masasabi mo naman din kasi na washed na tong si Klay at maybe bumagal na rin siya. Hindi nga siya nakasabay rito kay AR at ilang beses po this game yan na kapag si Klay ang tao, pinapakitaan ni Reeves to ng mga moves. Again dito nung si Klay ang katapat, diskarteng malalapos AR, and ito yung naging butas din sa depensa ng Dallas, no? Kasi supposedly dapat kakayanin po ni Klay yan ng mag-isa at as much as possible ay hindi niya to mapapasok sa loob kung saan attacking zone na ni AR. Pero pwede naman din yun at nakaalalay si Davis dyan palagi kung nasa court siya. Nagsistart talaga ang problema kung hindi po makakapag-keep up itong tao kay AR. Kita naman din natin na ayaw mag-double team nitong Dallas, so hindi rin gaanong nape-pressure si Reeves dyan if isa lang yung nakikita niya. Foul pa tong si Klay, bad trip na siya oh. Syempre hindi lang din po si Klay yung ginagano ni AR, dito pati yung smaller na si Brandon Williams, parang ibang level na Austin Reeves na talaga to, na attack mode lang ng attack mode nga. Wala pa nga tayo dun sa mga pinakamaganda niyang offensive moments eh, kasi sa second half yon pinagpag lang niya yung depensa ni Williams dyan. Pero as much as masasabi mong dominating po si AR sa opensa, ang naging underrated at parang di na pag-uusapan sa kanya this game ay yung depensa. Tulad dito noong natapat siya kay Washington, hindi lang siya yung bastang nagpaka-cone lang dyan na dinadaanan niya tapos i-expect niya yung mga teammates na sasaluhin siya. Talagang pumalag din po si AR defensively this game at makikita mo yung sipag niya. Dito nagawa niyang maka-keep up kay PJ, yun nga, hindi nga siya yung bastang nadaanan lang din kahit lugi siya sa laki at bigat ay nagkaroon siya rito ng good defensive possession. Dito rin, this is supposed to be a mismatch mga idol. Kaya nga parang rektang atake kagad si Washington kasi alam niya yung advantage niya. For sure hindi naman magagawa ni AR to palagi ng mag-isa. Pero gusto mo makita yung battle ba, yung pumapalag, gusto mo makita yung nag-e-effort. May nag-aalalay pa rin naman dyan in Luka, pero yung pag-body ni Reeves yung naging dahilan din dyan kaya napamintis din to. Wala naman din kasing stats sa ganyan mga idol, so sa highlights hindi rin natin mapapanood to. Pero kung consistently magagawa ni AR to, kasi last season parang hindi naman ganyan yan na na-force niya ng stop yung tao niya. Malaking tulong sa overall depensa ng Lakers yan. Kung tutuusin, lugi siya sa laki kontra kay Flag, pero nagawa nga niyang pigilan to. Credit din natin yung iba mga kampi niya na handang tumulong dyan, and dahil dito, napipilit niyang i-give up ni Flag yung bola. Then kita rin natin dito na meron siyang smart positioning din. Like dumedepensa ka na gamit din ang utak mo. Kontra muli rito kay PJ na inabangan lang din niya yung pagsugod nito. Basically, taking a charge. Ganda ng timing ni AR dito na sa huling segundo napa-adjust pa si Washington dyan para hindi siya maararo nito. Kasi offensive foul waiting to happen na naman yan Tignan nyo, bad trip na si Washington dyan. Dito, kontra sa mas mabilis na guard naman na nakababatang kapatid ni Andrew Nembhard, si Ryan Nembhard. Maganda rin po ang nilaro niyan this game, no? At ganun pa rin. Hindi kasi kilala si AR sa depensa niya. Oo, masasabi mong isa siyang masipag na player din at sa ganun siya nakilala noong 2021 na rookie pa lang siya. Pero hindi siya yung type of player na masasabi mong mangla-lock up ng kalaban. Kasi more on sa opensa yung playstyle niya. That's why may mga tao nga rin last season na gustong i-trade na lang si AR kasi redundant or similar yung laro nila parehas ni Luka. Pero ngayon, at least dito sa laro na ito ay very, very good talaga ang depensang pinakita niya. Tinapal niya to kahit walang help defense. So oo mga idol, impressive talaga yung pag-cook niya sa depensa ng Dallas this game, no? Pero ang pwede niya rin pong makita kay AR mula sa laro na ito ay yung depensa niya. Very good talaga. Kaya ang kulang na lang din dyan ay consistency, and syempre kung magagawa ba niya yon sa mga likes ni na SGA, ni na Donovan Mitchell or Anthony Edwards, hindi natin sinasabi na dapat niyang ilak yung bawat player na tinatao niya, no? Kasi wala namang may kayang gumawa nun. Ang point lang natin is kung katulad sa laro na ito yung depensa niya at magagawa niya yon sa bawat laro, mas magiging delikado kalaban pa itong LA. Ang bilis ng pag-ascend ni Austin at tignan natin kung pati depensa rin ay lumalakas consistently. Kaya ano po masasabi niyo sa naging laro niya this game kontra sa Dallas mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto niyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.